nating tinatalakay dito sa Diyos at Bayan ang kahalagahan ng revival o ang matinding pagkilos ng banal na espiritu upang magbalik loob sa Diyos ang 8 pillars of society. Ang 8 pillars ay 8 spheres of influence na humuhubog sa kasalukuyan at kinabukasan ng ating lipunan. Binubuo ito ng church, government, family, business and economy, science and technology, sports, arts and entertainment, at media. Noong nakaraang 2 linggo, Mare, tinalakay natin ang revival sa church pillar at government pillar, kung saan nalaman natin ang kahalagahan ng pagsisimula ng revival sa mga simbahan at mga paraan upang manumbalik sa Panginoon ang ating pamahalaan. Ngayon naman sa ating special Christmas episode, tatalakayin natin ang revival sa pamilyang Pilipino. Ang family kasi ay itinuturing na most basic and most important unit of society. Kaya hindi maikakailangan ang revival sa ating mga pamilya, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Kaya't samahan niyo po kami ngayong Kapaskuhan dito lang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at Bayan! Sabi nila mga Pilipino daw talaga ay malapit sa biblical Christianity na tayo nagtatribe sa relationship at sa connection. So lalo ng pronounce yung pagpasko. Walang sayang. Kapag magtatanim ka ng magagandang bagay sa pamilya mo, walang masasayang. Aani tayo ng magandang bagay sa pagtatanim ng kabutihan. Nagbabalik ang Diyos at Bayan. Sa pagpapatuloy ng ating special Christmas episode, tinatalakay natin ang usaping revival sa pamilyang Pilipino. At para tulungan tayong maunawaan ang kahalagahan ng pagbabalik loob ng ating mga pamilya sa Panginoong Yesus, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan, ay makakasama natin sina Brother Benji Cruz, ang National Director of the Living Waters Philippines, at si Pastora Erla Ignacio, ang Lone District Pastor ng Jesus is Lord Church of San Jose del Monte, Bulacan. Welcome po. Ayan, hindi po ba isa po dun sa napakagandang celebration ng Christmas, lalo na po dito sa Pilipinas, is that yung family-centric ho ang ating nagiging celebration. This is a time for reunion, diyan tayo uli nagkikita ni na lolo, lola, mga pinsan, hindi po ba? Sa inyo pong palagay, ito pong tradisyon na ito na meron tayo, saan po nagsimula kaya ito? Tayo ay nilikha ng Panginoon na relational being. So talagang merong nilagay sa atin ng Diyos na natural na pagkauhaw na mahalin tayo, may connection tayo, makatanggap tayo ng kalinga. Saan pa ba yung pwedeng mangyari kung hindi sa pagtitipon natin? Hindi yung pwedeng mangyari sa isolation o mag-isa lang tayo, ala Rambo style, no? Kung hindi talaga sa pagtitipon ng pamilya. So lalo na, sabi nila mga Pilipino daw talaga ay malapit sa biblical Christianity na tayo nagtatribe sa relationship at sa connection. So lalo ng pronounce yung pagpasko. Oo nga po, hindi po ba? The word is Christmas, no? It is the root is Christ. Mas. O kaya nga ho pag nagigreet ako ng Merry Christmas, Christmas, more of Christ. Yes. Hindi ba sa ating celebration sana, at hindi lang ito a season for gift giving, but it's really a time for family, especially family, to get together and hopefully really talk about the Lord and why He was born, and then in relation to us, hindi ho ba, Pastora, as a family, napakahalaga po. Bilang Pilipino, kultura natin po ang laging magtipon-tipon bilang isang pamilya, sapagkat napapatatag nito ang ating samahan. Natuturuan po natin ang mga susunod na henerasyon ng pagbibigayan at ng pagkakaisa. So, napaka-importante na tayong lahat, katulad ng mahalagang okasyon na to,
sumasama tayo. Kasi po, Miss Kata and Sir Alex, alam naman natin na sa panahon ngayon, tila ang mga kabataan na kaulayaw na ay ang mga gadget. Ang mga kaulayaw na ay ang mga computers. So, ang panahong ito ng Kapaskuhan ay magpapatibay na, mga anak, mga apo, kailangan natin na sumama sa mga pagtitipon para makilala ninyo ang inyong mga kamag-anak at nang sa gayon ay lalong mapatibay ang ating pamilya at ang ating samahan. Naalala ko tuloy yung mga sinasabi nila, di ba dati, the family that prays together stays together. Ngayon, the family that Facebook together. Will stay So, tama connected. kayo Dapat si Christ pa rin ang center. At napakaganda nga nagkakasama-sama ang mga pamilya tuwing Kapaskuhan. But unfortunately, alam naman natin ang malungkot na realidad ng lipunan natin ngayon. Maraming asawa at anak ang magpapasko na hindi kasama ang OFW spouse or parents nila. Maraming anak na nasa single parent homes. Marami ring mga bata ang magpapasko sa mga orphanage. Mabuti nga kung nasa orphanage, mas marami yung nasa lansangan yung mga homeless. So paano kaya pwedeng maging makabuluhan at masaya pa rin ang pamilyang hindi sila magkakasama kundi magkakahiwalay ng lokasyon ngayong Kapaskuhan? Benji? Dito pumapasok, I understand na-discuss nyo 2 weeks ago yung revival sa simbahan. No? Dito makikita natin ang kahalagahan ng isang body of Christ na nagiging redeeming place doon sa mga nakaranas ng child abuse, doon sa mga naulila, hindi nakatikim kung paano kalingain ng isang magulang, no? O kaya ay talagang, sabi nyo nga, OFW, nahiwalay. So, doon pumapasok, hindi kailangan yung naging kapalaran o naging trauma natin ang maging last word sa atin. Kasi kaya may simbahan. Yun yung pinili ng Panginoon na maging daluyan niya ng kanyang pagmamahal. At alam naman natin, ang Panginoon always closer to the broken-hearted and to the contrite. So, at doon madadama yung kakulangan ng pagmamahal, kakulangan ng pagkalinga, kakulangan ng merong kumpanyon sa pamagitan ng pagkaka-encounter sa mga tao na tinatawag nating Jesus with a skin on it. Wow. Makikita nila, I like that. ito yung mukha ni Jesus kasi naramdaman ko yung pagmamahal. Hindi ka mag-anak, hindi kapatid, pero kasama sa iglesia. So, kita ko doon totoong may revival kapag yung mandato ng Panginoon to love one another ay buhay na buhay sa simbahan. Tsaka siguro hindi lang yung simbahan, pare, yung pakikipagkapwa, kapitbahay, imbis na pamilya lang o mga immediate na relatives or friends lang ang ating nireregaluhan, pero alalahanin natin yung mga walang-wala, no? Nabanggit niyo, walang-wala, na ulila, di ba? Kasi yan yung time na lahat ng tao are celebrating, di ba? Pero sila, paano sila magse-celebrate? So sana maalala natin sila, di po ba? Pastora, kayo po, JIL po, Yes, worldwide. Ang dami opo. pong mga OFW situations. Yes po. Paano po Salamat po sa social media. Dahil po, techie na tayo ngayon. Hindi po katulad dati na noon, para makausap mo ang iyong mahal sa buhay, ay sulat. Dahil po ang tatay ko po dati ay nag-abroad, so sulat or cassette tape. Pero po ngayon, because of social media, ang mga magkakalayong pamilya ay pwedeng magkasama-sama sa pamamagitan ng mga virtual gatherings. At may mga programa po tayo na pwedeng gawin katulad ng mga messages, di po ba? Or kaya gumawa ng something na through PowerPoint presentation, ng pictures sa mga family, para maalala po nila na ang pamilyang ito ay nagmamahalan at nagkakaisa. And of course, pwede rin po tayo, pinaka-importante, alam ko pong matutuwa sila, kung nasa abroad, magpadala ng regalo. At tiyak na matutuwa po ang mga members ng family natin when we do that. Ayan, usong-uso yung balikbayan box. Pwede yun, Yes mura po. lang yata ang shipment ng regalo. So may panahon pa Opo. ang ating mga kababayan abroad na magpadala ng kanilang regalo. Kung hindi naman maka-afford, Pastora, dahil mahirap din ang buhay, maganda yung yung messaging, yung online po. gathering. Yes po. Virtual messages. Right. Walang Yes excuse, po. Yes na hindi po. magtipon-tipon kasi may Opo. mga pamamaraan na ngayon. Yes po. Tanungin ko si Benji, kasi di ba pare, hindi natin maiwasan, di ba? Minsan sa pamilya mayroong mga hidwaan,
at alam mga misunderstandings, may awayan, syempre nagpapahina ito doon sa kumbaga sa pagiging pamilya. At hindi natin maiwasan na dahil imperfect human beings nga tayo. Pero sa karanasan ninyo, Benji, no, sa inyong ministry sa Living Waters Philippines, alam niyo yung relational healing among families is possible in Jesus Christ, you know. In other words, revival within the family is possible. Ang ibig sabihin kasi ng revival ay malakas at kakaibang pagkilos ng banal na espiritu para sa pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos. Paano kaya pwedeng maranasan ng isang pamilya ang revival ng Panginoon kung watak-watak na sila dahil sa mga sigalot? Alam mo, dito natin makikita kung gaano kahalaga yung mag-persevere kahit sa mess. Yung pag merong relational conflicts, kadalasan tayong mga Pinoy, ayaw natin noong nagko-confront o umiiwas tayo pag tayo nasugatan, nasaktan, mawawala na lang. Kahit sa simbahan, gano'n, no? Pero nakita namin sa Ministeryo ng Living Waters, mas lalong kapag dinaanan mo yung mga mahihirap na aspeto ng relationship, mas lalong lumalalim, mas nagiging intimate. Like, I remembered nung nagsisimula pa lamang ang Living Waters 20 plus years ago, may nagkaroon ng sexual fall. Kami sa Relational and Sexual Healing Ministry, ang lakas ng tendency, sipain na lang yung mga problematic. No? Pero the Lord told me, no, all the more, this guy needs my love, work it out. Of course, hindi mo na siya pwedeng maging leader, no? Pero nagkaroon ng place of discipline and restoration, we-work out namin. Alam mo, isa ngayon siya sa among our powerful leaders. Kung give up namin yun, realize ko na we will be losing so much. And then gusto ko lang idagdag, this is true not only for ministry, like in my own family. Kasi tayong mga Pinoy, pag nag-gathering, ang tendency, at totoo to sa amin, na magchismisan tungkol sa nangyari sa kamag-anak, sa artista, o sa politika. Minsan nagdidebate pa, nagiging mainitan. I think mga 4 years ago, sinabi sa akin ni God, alam mo, why don't you initiate to talk about how one is a blessing to one another. Lalo na nung mag-birthday, yung inisa-isa ko, magkakapatid kami, pag birthday, instead na nagkainan lang, I said, let's give a word kung paano naging gift yung life nung nag-celebrate. Alam mo, yung isa kong kapatid umiyak kasi first time doon yung narinig yung tatay ko na nagsalita na kung gaano niya ina-appreciate. He never heard that and he's already in his 50s. No? So, I feel marami sa ating Filipino families na we're supposed to be close, pero we don't talk about our heart issues. And this can be a good time to be open on that. Well, actually, kasi hindi ba, God is in the business of redemption, di ba? Hindi siya talaga, He didn't really come here to condemn the world. In fact, He came to say what was lost. So, His business is to redeem that which is lost. So we should remember that if we are true followers of Christ, then we should also be in that business of redeeming that which is lost. In other words, huwag mong itapon, lalo na yung mahal mo sa buhay, hindi pa huli ang lahat para sa kanila. In other words, it's a good time actually, like you said, no? It's a good example, di ba? Christmas season when we gather and we want to express love because Jesus is love, di ba? That's an opportunity really to affirm one another and express our appreciation for one another. Nice At one. saka ako nakikita ko minsan sa mga gathering sa family, talagang merong mga naging issues diyan eh. So, kailangan lang meron kang way na pwedeng pag-usapan yun kasi mangyayari hanggang sa hindi na kayo magkita, nasa ano na kayo 6 feet under the ground, hindi pa talaga na pag-usapan at minsan yung iba gusto nilang they want to clear the air, yung masamang yung bang maling interpretasyon. So, Pastora Erla, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kahalagaan ng isang tao ay may positive relation sa kanyang family? Ano ba ang kabutihan nito para sa isang person at sa kabuuan na rin, no? Sa lipunan. Mahalaga kasing malaman ng bayan ito para mas maunawaan natin na lahat ng pagtitipon-tipon ng mga pamilya tuwing Kapaskuhan ay hindi masayang sapagkat
'Di ba? Significant ito sa mata ng Diyos. And it's actually pleasing in the eyes of God. Sa madaling salita, kailangan gawing intentional. Hindi yan naayos nang wala kayong Yes. ini-initiate. Yes po. Madagdag ko lang po, yung sinabi niyo pong mag-initiate, nakakatuwa po dahil sa pamilya po ng aking asawa. Pare-pareho pong born again, pero magkakaiba po ng church na inaatenan. Pero isang pagkakataon po ang nangyari na birthday ng isa po sa members ng family po nila. At nagkaisa po, at ang sabi po nung hipag ko, Ate Erla, baka pwedeng tayo ay magkaroon ng isang gawain dito sa compound na to. And praise God, dahil po nagsimula po kaming gawain, ngayon po nasa 2 to 3 months every week. Meron po kaming Bible study ng family po ng asawa ko, kahit magkakaiba po kami ng mga churches na pinupuntahan. Ano po ang maganda rito? Na ituturo po ang mga aral tungkol sa Biblia. So ang dami po na mga positibong reaksyon sa Biblia na makikita po tayo. At natutuwa po ako ngayon, nagsasalita na po sila ng mga patotoo nila, nagsasabi na po sila ng kabutihan na naidudulot nito. And actually po, sabi nga po nung isa, dati-dati magagalitin ako eh. Pero ngayon, sabi niya, nakapagtitimpi na ako. Ang dami sa Bible, Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Ang buting idudulot ng positibong reaksyon po natin sa ating pamilya, pag anak ka at igagalang mo ang iyong mga magulang, hahaba at gaganda ang iyong buhay. Ang para naman sa mga magulang, Kawikaan 22 verse 6, di po ba, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang paglaki, hindi nga ito malilimutan. Walang sayang. Kapag magtatanim ka ng magagandang bagay sa pamilya mo, walang masasayang. Aani tayo ng magandang bagay sa pagtatanim ng kabutihan. Yan, nag-umpisa pa lang ang ating pag-uusap. Ang dami na nating natututunan. Ano? Thank you very much for your insights, Brother Benji and Pastora Erla. Pero wag po kayong aalis dahil sa ating pong pagbabalik ay mas lalaliman pa natin ang pagtatalakay dito sa usaping Revival sa Pamilyang Pinoy. Correct ka dyan, Kata. Alamin pa natin ang kabuluhan ng revival at bakit nga ba ito kailangan ng mga pamilya para maging tunay na masaya, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang Diyos at Bayan. But the Lord will give us our own platform para magsalita tayo ng yes to Him and no to anything that is opposing. Po ang buong pamilyang Pilipino sa panahong ito ay maging instrumento ng pagbabago at pag-asa. Nagbabalik ang Diyos at Bayan. Sa pagpapatuloy ng ating special Christmas episode, tinatalakay pa rin natin ang usaping revival sa pamilyang Pilipino. At kasama pa rin natin sina Brother Benji Cruz, ang National Director of the Living Waters Philippines, at si Pastora Erla Ignacio, ang Lone District Pastor of Jesus is Lord Church City of San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Thank you po for joining us. Napakaganda ng diskusyon natin kanina, Mare. Lalo na yung tungkol sa kahalagaan ng pagiging buo ng pamilya sa panahon ng Kapaskuhan. Kung hindi man po buo physically, at least ay buo naman in spirit in terms of having a personal relationship with one another. Kailangan po kasi intentional, mga kapatid. Kaso sa panahon ngayon, maraming puwersa, nagnanais, pahinain o buwagin ang nuclear family as the basic foundation of our society. In fact, may ilang mga panukalang batas na sinusulong ngayon sa Kongreso. I'm sure you're aware of this, yung matatawag nating anti-God bills. Kabilang na dyan ang House Bill 5281 at House Bill 8907 na magpapahina sa otoridad ng ama sa kanyang pamilya. At sa halip, ay ibibigay sa husgado ang mga usaping dapat sanay pampamilya lang. Nandyan din ang SOGI Bill na naglalayong unti-unting isaksak sa ating lipunan ang same-sex marriage.
Nagbabanta rin ng legalization ng divorce at may ilang pang sektor na gustong isulong ang legalization ng abortion. Ang mga ito ay hadlang para makaranas ng tunay na revival ng pamilyang Pilipino. Sa tingin nyo, ano po ba ang pwedeng gawin ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino para labanan ang masamang epekto nitong anti-God bills na hahadlang sa revival ng mga pamilya sa ating bansa? So sa akin po, bago po nilikha ang ibang institusyon katulad ng sa paaralan or sa gobyerno, the basic institution po is the family. Kaya po, ito pong mga anti-God bills na ito ay mas lalong nagpapalala ng kasalukuyang pangyayari sa ating lipunan na kung saan ay ang mga bata natin o ang mga anak natin ay nawawala doon sa tunay na prinsipyo ng Biblia. Kaya para sa akin po, nakakatuwa po kasi even our family, kaming 5, I have three children, kami po ay merong tinatawag na daily family altar. And wherein, ine-educate po namin ang aming mga anak regarding po sa mga biblical principles and not also that, dun sa mga issues na nangyayari po sa kapaligiran. At baka po sila rin ay nakakaranas ng iba't ibang issue katulad ng sa SOGI bill natin and then po, gusto niyo na bang maging independent person? So, yun po ay natatalakay and even po yung teenage pregnancy, all of those things are tackled po during our daily family altar. So, para po sa akin, mas maganda po ma-educate natin ang atin pong mga anak, lalo na po kapag nasa poder pa natin sila. And another thing is we can also maging part po ng mga advocacy. Pwede tayong sumuporta sa mga advocacy po ng iba't ibang mga grupo na nagtutulak or nagsusulong ng maka-Diyos na prinsipyo at pananampalataya. Pwede rin naman po natin na tayo po ay magbigay ng ating mga pananaw sa mga kinatawan ng ating pong pamahalaan, sa ating lokal na pamahalaan. Or gamitin po natin ang Facebook so that maipahayag po natin ang ating mga damdamin ng maka-Diyos na damdamin patungkol po sa mga bagay na iyan. Gusto ko idagdag sa sinabi ni Pastora, no? Napaka-importante kung tayo ay nagsasalita sa in the place of evil. No? Kung susuriin po natin yung mga bills na binanggit ni Alex, no? Sa SOGI, yung iba't ibang house bills na alis yung authority sa father, lahat po yan ay isang rebellion o isang pag-redefine ng mga absolute truths ng Panginoon na talagang nakalatag sa Biblia. No? Nire-redefine ang gender na hindi lang babae at lalaki, kung hindi pwede siyang maging computer, pwede siyang maging iba't ibang klase. No? Or pwedeng ikasal ang parehong babae o parehong lalaki na salungat sa sinasabi ng Panginoon na between man and woman. So, pinapalitan po nila yung definition. At kung mananahimik po tayo sa ganyang kasamaan, ay para po tayong pumapayag. Alam niyo po, pag titingnan natin yung kasaysayan ng Holocaust, ang nagpadala po para patayin yung mga Jews, may isang sector na against kay Hitler, may isang sector na pumapayag, pero may malaking sector ng mga German pastors na nagsabing, wag nating pakialaman si Hitler, baka maging born again din yan. Hayaan natin, sovereign ng Panginoon. Napaka-spiritual pong pakinggan, pero wala silang ginawa. Hindi nila inoppose yung kasamaan. Kaya yun po ang nagpadala sa mga Hudyo doon sa Holocaust na pumatay sa kanila. So dito po makikita kailangan, I'm not saying salita tayo ng hatred, maging militante rin tayo o magprotesta sa kalye. Kung hindi, maging malinaw tayo. Katulad po ng mga magulang, i-oppose nila yung policy ngayon sa DEX na pwedeng mag-cross-dress ang mga batang lalaki at walang magagawa ang mga magulang pag sinabi niya I am a biological male but I identify as a female. Hindi natin pwedeng sabihin na kasi yun yung gusto ng anak ko in the name of love. At karamihan po, yan ang hinaharap natin ngayon. Kailangan nating magsalita. No? And isa na lamang po gusto ko idagdag, kasi pumunta po kami sa hearing sa Senado, talaga nilabanan namin yung SOGI, no? At provision, no? Talaga pong
hindi po yan pwede. No? Kahit nagbumukha kaming kontrabida Yes. doon sa LGBT. Pero alam niyo, sinabi sa akin ng Panginoon, nung patapos na, maghapon po itong hearing, no? Na anak, hindi pwedeng basta nag-anti-soji ka lang. Kailangan ipahayag mo ang pagmamahal ng Ama sa kanila. So, sinabi noong chairperson doon sa hearing na we don't legislate morality here. Hindi pwedeng mag-quote ng scriptures. Pero sabi nga ni Peter, who will I fear? God or man? No? So, parang ang lakas nung weight sa akin to really speak of the Father's love. So, shinare ko yung act. Alam niyo po, ang ginawa ko, Madam Chairman, can I have some closing remarks? Hindi ko na hinintay na magsabi siya. Nag-skill ako yung microphone and I spoke about how it's not a piece of legislation that helped me to get out of homosexuality, but the love and support of men and women. Yung sinasabi ko kanina with Jesus with a skin on it. No? And I said, it's the love of the Father as expressed in the people that we are connected to. No, yun yung what will heal the broken heart. No? At alam niyo, sabi sa akin ni former Chief Justice, for centuries, hindi nalalagay ang Father's love sa Senate records, but it's now there. And it's permanent. So, I'm not saying kailangan pa natin mag-appear sa Senate, no? But the Lord will give us our own platform para magsalita tayo ng yes to Him and no to anything that is opposing. Ayan, ako, napakaganda ng pahayag ni Benji. Alam mo, pare, naalala ko dahil napasama na rin ako sa Senate hearing at maging doon sa ilang mga rally anti-SOGI na nagpahayag naman tayo ng pagtutol naman din sa mga ilang probisyon dahil nga alam naman natin na may anti-discrimination bill na that protects everybody, no? Alam naman, pare, marami tayong kaibigan sa LGBTQ community. Hindi ba at mahal natin sila? Kaya lang, meron nga lang mga isinusulong na batas na nagiging unfair naman doon sa karamihan. Masasabi kong karamihan. Ano? Kasi syempre isang sector, yung LGBTQ, pero mas malaking pamilya, lalo ng pamilya or sector na ito, na mas maapektuhan. Simbahan, edukasyon, mga korporasyon, maapektuhan din naman sila. Kaya sana pag-aralan talagang mabuti. Pero ang tanong ko po, bakit kaya kabi-kabila ang pag-atake sa biblical design ng Diyos sa institusyon ng pamilya? Bakit kaya hinahangad ng ilang mga grupo at mga mambabatas na matatalino naman, mga Harvard graduate pa siguro iba yan, nakapag-aral sa mga gandang universidad. Bakit nila itinutulak ang pagpapahina sa otoridad ng ama, ang pagpalaganap ng divorce o pagwatak sa pamilya, at pati na rin ang same-sex marriage? May mas malalim kayang agenda sila. Naku, mukhang meron. Ito, tumatango ang ating mga bisita. Pastora, sige nga po. Para sa akin po kasi, ang maaaring isang dahilan is naging biktima sila ng mga bagay na isinusulong nila o mga bagay na ipinaglalaban nila. Maaaring may mga sarili silang personal na adhikain o personal na gusto na mangyari para sa sarili nilang kapakanan. Kaya gayon na lamang po na kahit na alam naman nila na ang Pilipinas po ay isang Kristiyanong bansa. Noong dati po ay itinuturo sa atin ang magdasal, hindi po ba? Ng mga ating mga magulang, ating mga ninuno, lolo at lola, 6:00 dapat nandyan ka na, kailangan ikaw ay nananalangin. Pero naiba ang panahon po natin. Maaaring sa pagdating po ng iba't ibang mga bagay na napapanood natin. Kaya para sa akin po, kabi-kabila ang banat, kabi-kabila po ang pag-atake sa mga makajos na mga batas sapagkat maaaring sila ay kailangan na mas mamulat pa sa mga biblical na prinsipyo. O maaaring ito naman ay na-twist dahil sa kanilang naging karanasan. At dito makikita natin na hindi tao, personalidad ang kalaban natin, na we're dealing not with human but principalities. No? Sinabi naman sa propesya sa Biblia na talagang on the last days, talagang the days will be evil. No? Na children will be against parents, there will be division, and nations will be maglalaban sa isa't isa. At talagang ang direksyon ay isang antichrist na ruler. So, ang mga human, pwede silang maging pawns lang. Alam nyo, Alex, kagagaling ko lang sa
Amerika, nagulat ako sa San Francisco ay merong ordinance na lahat ng bata 18 and below ay pwede mag-shoplift, magnakaw sa mga shops at walang gagawin ang shop owner. Kailangan payagan sila sa in the name of equality, di ba? So talagang Crazy crazy. Oo. At crazy, mga no? bata na talagang magpapa-sex change at walang pwedeng magawin ang magulang kahit. So yung religious freedom talaga ang pinapatay dito sa nangyayari nitong mga anti-Bible legislation. Sabi nga ni Congresswoman Chona, nagugulat ako, lawyer siya, magaling siya, pero para bang nabubulag na wala naman yun sa Constitution, bakit mo pino-forward? No? So, dito po, we're dealing with the spirit, no? Na anti-Christ at kaya kailangan sa itong mga huling panahon, no? Bago bumalik si Kristo, kailangan natin maging discerning. Hindi pwedeng ang frequency natin ay sa social media or sa mainstream media. Kailangan ano ang ginagawa ng Panginoon, saan to papunta, ano ang direksyon, at doon tayo naka-align. Alam mo, nakikita ko nga yung ngayon na talagang kailangan ay magsalita yung mga may pananampalataya sa Diyos. Kasi ngayon, nabalitaan ko sa Amerika, Harvard pa ito, na because of racial discrimination, nilalabanan nila yon. So ngayon, merong yung mga may mga nagki-claim na ano sila pusa. So papasok sila dun sa isang kwarto, bawal ang judgmental. Doon sila tapos kakain na parang pusa, tapos lalabas. Yung ano na, yung talagang alam mo na hindi yun sa tao. No? So kailangan Kalokohan na yun. Bizarre. hindi lang. Bizarre, Ibig sabihin, kailangan magsalita na yung mga pastor, ano ba, ba't nagtatago pa kayo diyan? Alam niyo naman na ito na yung sinasabi na labanan between the forces of darkness and the forces of light. Ang problema kasi, ang sabi ng Bible, the wrath of God, ang puot ng Diyos ay nandoon sa mga hindi lamang nagsusulong, pati yung nananahimik. Yes. Kasi pag nananahimik ka, no, para kang nagto-tolerate, pumapayag ka. So, you're a party to it already. Yes. sa Kasama inyo, ka na doon, sa di ba? inyong ministry, Brother Benji, yung Living Waters, napakaganda, narinig ko na lahat yan, na-interview na kita. At nakikita ko na ang dapat sentruhin talaga, na parang ini-ignore yung fatherlessness sa isang tahanan. No? Kasi walang pagbabasihan yung mga anak kung walang tatay . So ano ang epekto nito sa mga tahanan na minsan nga nandyan yung tatay, wala namang ginagawa . 'Di ba? Yung presensya ng ama ng tahanan. O kaya naman yung fracture ng relationship sa ama due to various reasons like addict yung ama. Di ba? Lasenggo. Senggo. Nambubugbog. Nagmumura parate. Oo. Nasa halip na siya yung maging ehemplo, siya pa mismo yung sumisira sa pamilya niya. Mabuti pa wala na lang siyang gawin, pero siya mismo nag-instigate to destroy the very family. No? Alam niyo, totoo yan, Alex. Kasi kami sa 22 years naming minister sa Living Waters, na iba't ibang klaseng brokenness sa sexualidad tsaka sa relationship, ang isang common halos lahat sa kanila ay walang naging boses ang tatay. Ay yung tinatawag na benevolent authority. Yung milakas siya, pero meron din siyang kabaitan. Either malupit, abusado, o kaya naman wala, hindi mo siya maramdaman. Alam niyo, sa developmental stages, yun daw 0 to 2, doon importante ang nurturing ng isang nanay. Diyan nakukuha yung mararamdaman ng bata na kahit wala pa akong ginagawa, mahal ako. Pero yung 3 to 5, at especially yung teenage years, kaya yan ay sons or daughters, importante marinig yung boses ng tatay. Kapag hindi naramdaman, pag walang boses na nagsalita, 3 years old na siya, ang dama daw nung bata ay
ay dikit pa rin ako sa nanay ko. Oo, walang ibang entity. So, hindi niya maramdaman na siya ay separate at unique at hiwalay sa nanay niya. Isa yan sa mga dahilan ng ugat ng homosexuality. Yung iba naman, hindi nga bonding na nakadikit sa nanay, o naging hinahanap naman nila yung pagkalalaki nila sa tinatawag na basag na ekspresyon ng masculinity, like ng bababae or corporate ladder, naging addict sa trabaho, no? Na hindi rin naging present sa anak. So, ang lalim, lalo na sa bansa natin, ng fatherlessness. No? At alam niyo po, gusto ko lang i-share, mainit-init pa to, isang healing siya. Hindi na naman natin pwedeng ibalik yung bata tayo na maging mabait sa atin yung tatay natin. No? Pero doon papasok yung tayo mismo sa pamilya natin, sa simbahan natin, ay we can really represent the Father's love. No? Alam niyo po, nung a week and a half ago, nagkaroon kami ng training. No? Ngayon lang to nangyari, in 22 years. Merong homosexuals, transgenders, at may mga straight men. Actually, isang lalaki lang naman ginawa ng Panginoon. Pero alam natin sa Pilipinas, parang merong may straight na macho, tapos merong nabully, halimbawa, na malamya. May sumigaw doon na gusto kong maging lalaki but I don't know how. Alam mo, talagang umiiyak siya na antig yung puso ng mga straight. At niyakap siya at sinabi, I'm so sorry na ginudge ka namin, binuli ka namin, kinondem ka namin. Tapos yun naman mga homosexuals ay humingi ng tawad na sorry na we touch you inappropriately or we molested you, we sexually abuse you. Mga bagay na hindi din i-discuss sa mga usapin ng LGBT pero totoong nangyari. So doon, nakita namin ang ating offering sa issue na ganito, halimbawa sa fatherlessness, ay hindi i-condemn yung LGBT or to be in hatred, kung hindi ito yung an offering of reconciliation and love and asking and forgiving and extending forgiveness to one another. Sana nga ganyan na maging mindset, no? Ng lahat, no? Maunawaan na we all want to be prosperous, we all want to be blessed, hindi ba? Pero sana makita natin yung talagang pangangailangan nung sektor nga ng mga kagaya ng LGBTQ at gayon din yung orphan spirit ang tinatawag, and it's actually quite prevalent in almost many homes. Hindi po ba yung sabi nga ni Alex, andyan nga yung tatay pero absentee naman. Hindi nagpaparamdam ng tama niyang role, no? Mas malalim na yung sugat nung hindi nagparamdam kaysa doon sa ng abuso. Ayun, nako. Naku, Pastora, no, from the LGBTQ and fatherlessness, no, ng mga pamilya, daanan na lang natin ang isa pang nakakalungkot na realidad sa ating lipunan ngayon. Ayon po kasi sa Philippine Statistics Authority, isa sa 10 batang pinapanganak sa bansa ay bunga ng adolescent or teen pregnancy. Alam natin hindi madaling maging teenage mom or teenage dad. Ano kaya ang biblical passage o encouragement na maaari nating ibigay sa mga maagang naging taga-taguyod ng pamilya, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan dahil meron na rin silang malaking responsibilidad at alam naman natin mahalaga nga ang pamilya lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Opo. Para po sa mga maagang naging tagapagtaguyod ng kanilang pamilya, 2 talata po ang nais kong ibigay. Una po yung Isaiah chapter 41 verse 10. So, ang sabi ng Panginoon, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot, akong iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. And then yung isa po yung Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who strengthens me. Lagi natin sinasabi sa iba, pag nakikita nating tila yata nanlulumo o nanlulupaypay, kaya mo yan. So ang Biblia po ay napakayaman para tayo i-encourage na magpatuloy sa buhay, lalong-lalo na kapag ang Panginoon ang nasa sentro ng ating puso at ng ating pamilya. Wow, napakaganda ng sharing natin, yung mga diskusyon natin, talagang bullseye. Bilang pangwakas naman, gusto kong hilingan natin sina Brother Benji at Pastora Erla na mag-iwan ng mensahe sa mga
manonood sa atin ngayon na nagnanasa ang makaranas ng revival mismo sa kanilang pamilya. Kasi yung revive, experiential yan eh. Hindi yan pwedeng basta pag-usapan, no? Lalo na sa panahon ngayon ng Kapaskuhan. Ang pagsasama-sama ng pamilya ngayong Kapaskuhang ito ay napakagandang bagay na dapat na maipasa natin sa susunod na henerasyon. At nawa po ang buong pamilyang Pilipino sa panahong ito ay maging instrumento ng pagbabago at pag-asa. Pagbabago na maitaguyod po ang spirito ng pagmamahalan, pagbibigayan, at maaari pong baka ito rin ang panahon ng pagpapatawad sa isa't isa. Nawa po ang Kapaskuhang ito ay maging daan para sa isang masaya at masaganang pamilya na kalooban naman po ng Panginoon sa atin. Kaya po, sa pagse-celebrate natin ng Kapaskuhang ito, wag lang kalilimutan na ang Diyos ang maging sentro ng pagdiriwang na ito. At sa ating lahat, sa mga nakikinig, nanonood na nakaranas o hindi nakaranas ng init ng pagmamahal ng isang tatay, yung tinatawag nyo kaninang fatherlessness, ito pong Kapaskuhan, gusto kong maalala at gusto kong ideklara sa inyong lahat yung sinabi ng Diyos Ama kay Jesus na, "Today you're my son and I become your father." And the same Heavenly Father wants to declare that over to us, na kahit hindi tayo nakaranas na pagmamahal o kaya ay nakaranas tayo instead ng tayo ay i-abandon, i-reject, i-neglect o i-abuse, hindi po yun yung last word about us. Na the final word is the loving kindness of the Father to us. The one who told Jesus na this is my son to whom I am well pleased. Sinasabi niya yun sa atin. Na mahal kita, my son, mahal kita, my daughter, and I would like to be a father to you, to father you. Amen, amen. Ano, yung favorite verse natin in John 3:16, "For God so loved the world that He gave Jesus Christ, His only begotten Son, so that those who will believe will not perish but have eternal life." Yan po ang regalo sa atin ng ating Panginoong Diyos Ama ngayon pong Kapaskuhan. Si Jesus po, na kanyang bugtong anak na siyang tagapagligtas nating lahat ng sanglibutan. Pastora Erle, siguro po bago po tayo tuloy ang magtapos sa ating programa, hilingan namin kayo ng panalangin, no? Para sa mga pamilya, para sa ating bansa, at lalo na ho tungkol sa Kapaskuhan ngayon. Thank you. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na saglit po tayong yumuko at pumikit at tayo po ay manalangin sa Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay, nakakakita ng lahat ng mga pangyayari sa aming mga buhay, nakakakita ng lahat ng pangyayari sa aming bansa at sa lahat at bawat dako ng mundo. Kami po sa mahalagang okasyong ito ng pagdiriwang ng Pasko ay lumalapit sa iyong harapan. Alam mo po ang tunay na kalagayan ng bawat pamilya. Nais po naming maranasan ang malakas na pagkilos mo sa aming sambahayan. Hayaan mong ang pagdiriwang na ito ay magdala po sa amin tungo sa isang maganda, masaya na mga pagtitipon. Lord, anuman ang pinagdadaanan ng bawat pamilya, kung meron mang miyembro ng pamilyang may sakit at karamdaman, walang imposible sa iyo. Hayaan mong sa bawat pagtitipon, padaluyin mo ang kagalingang kailangan ng isang sambahayan o ng isang pamilya. Sino man din pong pamilyang dumaranas, Panginoon, sa matinding pagsubok ng buhay, Panginoon, ipadama mo po ang iyong kalapitan. Ipadama mo po, Panginoon, ang iyo pong pagtugon sa kanilang mga panalangin. Hayaan mo pong ang bawat pamilya, Panginoon, sa Kapaskuhang ito, nagdiriwang na ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Ibaba mo ang iyong pagpapala at igawad mo, Panginoon, ang iyong malakas na presensya sa bawat pagtitipon ng bawat pamilya. Pinagpapala din po namin ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, ang bansang ito ay minamahal namin ng lubos. Kaya naman dalangin po namin na ito'y pagpalain mo. Mapalad ang bansang ikaw ang Panginoon. Maraming Kristiyanong nananalangin para sa bansang ito. Kahabagan mo ang bansang ito, Panginoon. Mangyari ang kalooban mo sa bansang Pilipinas. At inaangkin po namin lahat ng mga pangako mo and even all those prophecies about our nation ay magkaroon ng katuparan. Pagpalain mo ang bawat namumuno ng amin pong bansa.
At ngayong Kapaskuhang ito, Panginoon, hayaan mo pong buong bansa ipagdiwang, hindi, Panginoon, ang mga material na mga bagay, kundi ipagdiwang ka na Yes, tunay yes, na Lord. bida ng Paskong ito, Panginoong Jesus. Marami pong salamat. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen at amen. Maraming Amen. salamat sa inyo, Benji. Thank you so much. At sa inyo, Pastora Erla. Talaga namang pinagpala ang bansang Pilipinas, pinagpala ang Yes. ating programa dahil gusto nating pasalamatan, syempre. Diyos at Bayan ay pinarangalan ng Anak TV Award. Ano po ninyo yung Anak TV po? It recognizes yung mga family-friendly, Values. child-friendly, values-laden programs, kabilang ang Diyos at Bayan. Maraming pong salamat sa inyo. Congratulations Of sa course, ating producers, yes. kay Brother Eddie. Brother Eddie Of course, Villanueva, congrats main Brother host. Eddie. Ayan, ang Anak TV Award. Yung ating producer, executive Yes. producer. Kilala mo ba yun? Sina Arlene, Wow. sina Jeline, sina Pauline, at syempre ang Yes. ating crew na nagpapaganda at nagpapaganda Yes. ng tunog sa atin. Congratulations for Yung- all your hard work sa ating Light TV. At A Ating to produ- Z at ang family. A to Z family. Glory to God. Thank you very much. Glory to God. Congratulations to all of us. At sumainyo ang special Christmas episode ng Diyos at Bayan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ako po si Alex Kinsay. At ako naman po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. Dalangin po naming patuloy na maging masaya ang pagdiriwang ninyo ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Kaya't magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para talakayin ang kahalagaan ng revival sa iba't ibang haligi ng lipunan. Dito pa rin sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Diyos at Bayan! God bless you more. Merry Christmas! Diyos at Bayan would like to thank Carilagan Stevia Farm Cafe, Glorious Industrial and Development Corporation, the Stevia Company,